Isang mailagang araw mga kapamilya at ito na naman tayo Sir Albert para sa panibagong episode ng Alagang Dog. Ayan, kaya nga Ma'am Claire, no? Very special ang episode natin this time. Yes. Kasi meron tayong isa pinakaminamahal nating mga doktor dito sa CDH yung magiging guest natin for the Women's Month episode. Yes, oo. Ngayon ang buwan ng mga kababaihan, kaya meron po tayong makakasama ngayong araw to. Pero bago natin siya pakilala, syempre, ito pa rin po ang inyong mga host for today's episode. Ako po si Miss Claire Balmes at syempre ang aking co-host ay walang iba kundi Albert Valencia po. Ang nag-iisang Albert Valencia ng Calamba Doctors Hospital at AMSI Group of Companies. Yes, ayan na. The busy man. Ipakilala natin ang magiging guest natin ngayon, Ma'am Claire. Yes. So, ang ating pong guest ay nagtapos ng residency training in OB-GYN at FEU NRMF Medical Center, and she's currently a fellow of the Philippine Obstetrics and Gynecologic Society. Oh my God. Oo, yun yung diba? FOGS. Nabasa ko. Oo, Yes. Diba? Oo. And of course, mga kapamilya, siya din po ay ating active consultants ng Calamba Doctors Hospital at syempre ng ating sister hospital na AMSI Doctors Medical Center na matatagpuan po sa Barangay Halang, Calamba City, Laguna. She is also our advocate para sa ating breastfeeding and women's health. Ano? Yes. Kailan lamang last week lang nagkaroon tayo ng National Buntis Day. Buntis at siya Day, yung every year yan. chairman ng committee. Kaya meron tayong annual na parang program para sa mga kababaihan. Hindi lamang yon para din po sa mga buntis. At syempre, ipapakilala ko na po ang ating guest for today. Walang iba kundi si Doktora Hana Abda Banatikla. Good afternoon po Yes. sa mga ating kapamilya. Isa siya sa mga batang mga bago nating mga new bloods, Newbies, no? Newbies ng OB-GYN department. Yes. At doktora ngayon kasi po ay buwan ng mga kababaihan. Aware naman kami na si Doktora isa sa mga active na mga committee chairman ng mga committee natin sa hospital. Kaya po isa po siya sa mga na-invite namin to talk about women's health. Correct. Okay. At kaya, Madam Claire, Doktora Hana, no, mayroon tayong mga certain topics, no? So, few questions about certain topics about women's health. So, mayroon tayong questions about pregnancy, motherhood, pati family planning, and pati pagiging menopause. Up to menopause. Ganda yan. Siyempre, lahat Okay. holistic ang approach natin ngayon. Dapat lang. So, pero maiklian lang to talagang parang ano lang to, chika-chikahan lang tayo. Chika-chika, okay. Para ma-inform ang ating mga kapamilya. Yes. Okay, sige, of course. sure. Yes. So, by the way, Doktora, kasi parang OB-GYN. Ano po ba ibig sabihin ng OB and GYN? Oo, nakikita natin lagi. Oo, meron kasi obstetrics lang. Tapos Oo. meron ng gynecologist lang talaga. Yes. Pero there is combined na OB-GYN yan. Yes. So, can you tell us, Doktora, what is OB-GYN? Okay, so ang obstetrics, ito po yung science na about sa panganganak, no? So, from the time na ma-conceive, nagbubuntis ka, pagbuntis. Basta pagbuntis, OB yan. OB yan. Okay. And gynecology is any disease that will tackle on the reproductive anatomy, like yung sa mga matres, sa mga ovaryo, sa puwerta, even sa puwerta, pwede din. Para sa mga hindi, sa mga babae at all ages, parang ganun. All ages ng gynecology from bata hanggang mag-menopause, no? Okay. So, ang OB, sa buntis lang. Sa buntis That's lang. nice. Okay. Alright. Ating first question, Doctor, is about general women's health and wellness. Okay. First question, ano ba yung mga health check-up na dapat ginagawa ng isang babae or dapat malaman ng mga kababayan na maging aware siya na gawin niya ito dapat taon-taon? Yung regular. Hindi alam mo ba yun eh. Kung ano yung mga regular check-up na dapat gawin. Actually, ang Filipino women, they are really, takot. Takot sila magpa-OB. Hindi ko alam kung bakit, no? Because naiisip nila, pag magpapacheck sila sa OB, may malalaman bubuka ka agad sila. No? Yes. And also, natatakot sila kasi akala nila may gagamitin agad instrument sa kanila. But it's not true, no? Actually, when a woman comes to the clinic, no, ang una namin munang ginagawa is
physical exam and vital signs. No? Titingnan lang muna namin kung yung BP niya, yung timbang niya, i-assess namin yung lifestyle niya, and itatanong lang yung konting questions about sa regla, sa sexual history nila. Chika-chika lang actually sa umpisa. Tama. And then, para makapunta tayo sa OB-GYN check-up, we usually recommend a pap smear, no? So, syempre, before namin gawin yon, i-explain muna namin kung para saan ito, no? It is for cervical cancer screening, okay? So, hindi po kayo bubukaka for nothing, no? And we usually ask for a consent first, naman. no? So, ginagawa lang namin ang pap smear sa mga magko-consent, no? Lalo na doon sa mga may sexual experience na, no? Definitely, it is recommended for 21 years old and above. Oh, so Okay. every year dapat ang pap smear? Every year dapat ang pap Okay. smear, but we have right now yung bago, yung liquid-based Yes. pap smear. Have that here. Meron ng Yes. CDH, correct. You can do it every 2 years. So if you don't want to do it every year, you can do the liquid-based. It could be Every 2 years na. it could be done every 2 years. Oh, nice. So, kasi meron na ngayong advance liquid-based pap smear. Oo. Actually, it's been here for so long, no? And happy tayo meron na dito sa Yes, CDH. oo. And the liquid-based pap smear would not only give you every 2 years na pap smear, no? Meron din siyang isa pang feature na pwede tayong kumuha doon ng sample to check if you are affected or infected with HPV. Oh, yung ay, hindi nagagawa sa traditional pap smear. Yes, HPV DNA testing yung tawag doon. Okay, but you can ask your OB for that if you are interested. Ayun na. At least alam na naman kababaihan Oo. na kailangan every year, no? Mayroon Oo, tayong kung check-up. conventional every Yes. year. Tapos ang next is okay. So okay na yung history, physical exam, pinap smear kayo, Pinap no? smear. Next is yung breast. Syempre hindi natin iiwanan ng breast, no? Sa breast naman, advice namin 40 years old, no? And above, magpa-ultrasound na, breast ultrasound and mammogram to detect any signs of breast cancer or to check kung may mga bukol ba dyan. And again, hindi naman lahat ng bukol ay cancer. Yeah. Pero maganda ma-check Every year din yun, Doc. Ang Every recommendation year, for pap yes. smear. Pap smear is every year. If liquid-based, every 2 years. Ang Yung mammogram. mammo, every year, maganda. Every year. Di ba sabi ko kanina, 40 years old, yung mammo and ultrasound. If you have a family history of breast cancer, Better. you can do it earlier. So, pabata ng pabata talaga. Yes. No, you can do it earlier. Or kung may nakapaka na, kahit 20 years old ka lang, pa-check mo na rin. Yes, actually yung mga nakasanayan na natutunan namin sa mga parents namin, doktora, Yes. na yung pagkapa ng suso, Yes. ginagawa ito kailan? Okay, Yung ito. parang self-examination. Yes, that's a very good question kasi Correct. lahat tayo pwede natin siyang gawin. Maganda siya gawin pag tapos na ang menses natin. Okay. Let's not do it before having menses kasi may makakapa talaga tayo. No? Because of hormonal stimulation. So, kailangan po ang pagkapa niya tapos na yung regla. And make sure you do it during when you're taking a bath kasi I really think na yung mismong babae ang makakakapa ng kung may mali sa kanyang breast. Tama. Kasi kung lagi mo siyang kinakapa, alam mo kung may problem. Yes, no? yes. Alam mo kung may something May na. something no? changes. Yes, may changes na. Yan. Okay. So, So, ano ba yung tamang nutrisyon Yun. or mga exercise para sa mga kababaihan na gusto nila healthy yung kanilang reproductive Yes. organs Oo. para mas Tama. mabilis yung pag-conceive. O Yes. ito, no? Nakakatakot kasi during these times, during the last 5 to 10 years, sobrang taas ng infertility rates. Weird, no? So Infertility rate, imagine Philippines, infertility, because our diet is mostly Western diet, no? And napansin nila na yung mga teens ngayon, mas mabibigat sila than the usual 10 years ago, no? So pag po tayo pag yung nutrition natin is masyadong konti, halimbawa, sobra tayong maliit, sobra tayong hindi kumakain, di ba? Uso sa TikTok, papayatan sila, no? Yes, Yun ang- oo. Pwedeng magloko yung regla nila, no? And at the same time, pag masyado ka namang Sobra naman. kumain na nag-gain ka ng masyadong madami,
nagloloko din ang regla nila. So, hormonal imbalance talaga. Nutrition is correlated really. Our hormonal balance is usually correlated also to what we eat. Napakahalagang ano. Uy, oo, grabe yun. Kasi akala nung... Kinakain talaga, no? Oo, sobra yung impact niya, no? With regards naman sa exercise, no? Syempre, when you do a lot of exercise on a regular basis, no? Tumataas ang endorphins mo, nawawala ang stress hormone, stress hormones goes down, mas nagiging balanse din ang hormones natin. So, akala nila, it's just, akala nila wala lang effect yun. Pero actually, those patients who are physically fit, are also reproductively So, fit. hindi lang siya, hindi lang siya pampasexy. Hindi. Yung hormones mo, okay. Actually, by nature, when you're sexy, when you're fit, tumataas ang fertility mo. So, pag lalo, Uy, ingat ka, napasexy ka ng pasexy. Nasa topic tayo ng pagbubuntis, no, doktora, no? So, ito yung next question natin. Ano nga ba dapat yung mga iwasan at gawin ng mga buntis para matiyak na malusog naman yung pagbubuntis nila? So, ano yung mga tips mo sa mga nagbubuntis dyan? Ito, unang-una, no? Dapat before ka pa magbuntis, mag-folic acid ka na. Ay, before pa? Yes, 3 months before, no? 3 months before na mabuntis ka, no? So, halimbawa, kinakasal pa lang kayo, nagtatry na kayo. Oo, kung feeling mo naman, magtatry na kayo mag-baby, mag-folic acid ka na. Para ma-cover yung sa katawan mo, para maiwasan din natin yung neural tube defects, just in case bigla ka mag-conceive, no? Isa pa, once na ma-diagnose mo na nabuntis ka, halimbawa, uy, nag-miss na ako ng period, di naman ako nag-miss dati, no? Huwag kang mag-feeling na hindi ka buntis, no? Yung iba in denial. Correct. Yung iba naman hindi, because ako hindi ako buntis. Mag-practice ka na. Practice agad. At pag positive yun, please guys, go ka na sa OB. No? Bakit? Kasi yung ibang pasyente, hindi sila dumediretso sa OB. Isipin nila, hindi, wala pa yan. Pero kailangan mo na magpunta sa OB kasi kailangan na at that early on in your life, kailangan malaman na namin kung kailan manganganak yung baby mo. Yes. Kasi some patients, they don't know kung kailan safe manganak. Akala nila, basta tumigas, manganganak na, yung pala preterm. There's some mga first-time moms, no? Actually, knowledge is power. Tama. So, in this day and age, Diyos ko, information is at your fingertips, no? Correct. Pero syempre, wag kayo sa TikTok lang lagi mag-rely, no? Tama. So, buntisan na, ganun-ganun. So, pwede po tayong we can access a lot of very reliable sources ng information. If wala po kayong mahanap, pwedeng pumunta ng ospital, di ba? Pumunta na kayo ospital kasi I'm sure all facts lang po ang sasabihin sa inyo ng doctors ninyo, no? Isa pa, syempre, pwede din tayo sumali sa support groups. Yun, mahalaga yun. Yan, alam ba, sa Facebook, may support groups na, yan yung mga first-time moms. Kasi, it takes a village to rear a child, and it also takes a village for someone who is pregnant also, no? Ayun lang, naiisip ko. And syempre, pwede rin kayo mag-engage sa mga like yoga, sa mga relaxation. Kasi kailangan, hindi man ako nagbuntis, pero alam ko dapat kasi physically, mentally. Lahat yung... Lalo na ang mentally. Correct, mental, physical ready. Sometimes kasi, kahit ang pasyente is very healthy physically, pero mentally she's unstable, the baby you can still have miscarriages because of the stress. Sobrang nakaka-apekto. Yung stress talaga, Dok, no? Sobra, no? Marami dyan, wala kami makitang any medical organic problem, pero just the mental instability and mental stress, it adds up to the danger. Kaya sa mga nagbubuntis dyan, lalo na yung mga overwork, may buntis ka na overwork. Marami ka pang iniisip na problema. Oo, mga hindi makatulog. So, paano oh my stress gosh. ka? Anong kayo nyo sa kanila? Paano mag-unwind? Actually, kaming mga OB, very mabait kami. Pag dumating yung patient sa sabihin, Doc, I think I need a lot of rest. No? So, very kami dyan, sabihin, sige, ka muna, rest ka muna. I'll give you medical certificate para makarest ka for 1 or 2 weeks. Kasi alam namin yung impact ng stress sa pregnancy. It can really cause miscarriages. Yeah. Grabe, no? And what are other signs for sa mga kababaihan na dapat maging aware kami, Doc? Aside from pananakit ng puson kapag may mens, medyo may sumasakit, kumikirot. Normal ba yun, Doc, na pag mayroong malapit na akong reglahin,
di ba yung mga kabataan, Yes. like yung anak ko, teenager na ngayon, Sasakit. pag malapit na siyang magka-mens, ako din, talaga sumasakit yung Yes, breast ko. definitely. Pero mind you, isa lang. Okay. Not Not both. Okay. Oo. So, definitely, it's because of hormonal stimulation. Hormones. May tama lang yun, Doc. Yes. Okay. Pero kung halimbawa, dapat kasi kung hormonal stimulation, both. Right? Okay. Kasi systemic siya eh. So, kung isa lang ang sumasakit, maganda din ipa-check natin yan. Baka naman mamaya meron na dyang makita na mga cyst or masses that we don't know. Mas maganda ma-check. No? Kasi basta pag hormonal stimulation, it should be general. Okay, so dapat dalawa. That ito masakit. Moods mo, pati moods mo. mood swing. Kaya medyo, kakameron. Magkakamens na ako. Ay, kung hindi ka lang sa asawa mo. Sa ibang tao, hindi naman. Yung iba umay-emote lang, Oo. no? Ginagamit lang yung regla nila. Okay. Naku, kayo Huwag kayo gano'n. Kaya nga eh. So, yun kasi actually sa mga kababaihan, ito yung malimit nating bantayan Yung cases na mataas yung death sa kababaihan is Yes. cervical and breast Breast, cancer. oo. Lalo yung cervical cancer, Yes, no? So, kung meron din kayo ba, nagkokontak kayo ni Mr. Tapos laging may dugo or laging may mabahong lumalabas, magsasabi din kayo, no? So yun ngayon, doktor, ayun, ano yung mga signs na ganyan na parang kailangan mo na i-check kasi it might lead to cancer? Okay, yung cervical, Yeah. cervical cancer talaga, no? So, kaya kailangan mag-pap smear every year, Yes. no? Kasi matche-check for cancer yan. And also, get the vaccine because cervical, vaccine na. yes, because cervical cancer is the only cancer that has a vaccine. Yes, actually. So might as well get it, no? Pricey ba yan, Doc? Medyo pricey siya, but usually, ano naman yan in 3. Those are 3 shots, no? So, pwede, halimbawa, nagpa-shot ka na isa, pwede ka pa naman mag-ipon for the next month and for the next coming months. Kasi 3 months yun ibigay. Paano ko ma-avail yun, Doc? Papunta ako sa OB? Yes, no? OB ba yung nag-inject, no? Yes, no, our OBs here have their cervical cancer vaccines in their own clinics. No, you can ask for information regarding it. And usually, as early as 9 years old, you can get it. No, so yung mga anak ninyo na bata pa lang, they can get it as early as 9 years Pero old. kailangan nila mag-consult muna, like, Yes, oo. lifestyle, Yes. Kasi- wala namang i-require, Doc, na magpa-lab test ka muna before ka Wala. Or Wala. automatic, okay. Kung gusto mo, Automatic, you can yes, have it. automatic. She can have it kasi ang goal sa cervical cancer vaccine is prior to sexual debut. So, before maka-experience sa any sexual actions, mabaksin na muna sila. Kaya as early as 9 years old. Kasi, para talaga ma-cover yung Tapos, before. Doc, gaano ka dalas dapat magka-vaccine? Meron ba yung period yun na 5 Yes. years ba siya before Ito, next? no? Or, No, actually, Paano? you just have to get the 3 shots, which is minsan 016 and 026, no? So, minsan, 3 shots lang, it will protect you Whole life. for your whole life. Yes. that's Okay. good. Yun naman pala, no? Kung kaya pag-ipunan yan. Saka siyempre, prevention talaga is better than cure. Yes, tsaka yun na nga lang. Sana magka-vaccine na yung ibang cancers. Yes. Pero right now, yun pa lang. Oo, Yung sige. mga player. Yes. Dahil dumako na tayo sa reproductive health, sa pagbubuntis. Yung iba naman, sobrang pagbubuntis, na-enjoy yung pagbubuntis. Oo. So, gusto natin tanong, ano yung pinaka-epektibo at ligtas na family planning methods? Oo Sinabi nga. ko kanina, yung sa yung calendar methods, ano pa yung mga ligtas na family Method, planning method para sa mga Ito, babae? no? Basta kailangan ko muna sabihin na there's no 100% sure na hindi ka mabubuntis, Yes. no? Even yung mga magagandang family planning method is hindi nila naaabot yung 100%. Wala talaga. Wala talaga. No? Even the ligation, yung ipapakat mo yung tubo pwede mo. pa rin? May chance ba, Yes, no? yes. No, there's a chance of recanalization. So, 98% lang siya. So, may 2%. 2% ba? So, wag po tayo magpakasigurado, How no? about implant? Pero it happened to you, di ba? Naka-implant na siya. Yes. Hindi, Tinanggal kasi. Kaya nalusutan ko. Pero yung implant Pero sobrang na yun, simple implant. Implant is good. Yeah, no? Speaking 5 of years. that, if you have long-term plans, halimbawa, Doc, ayoko na mabuntis in the next 3 to 5 years, na ang mga pwede niyong gamitin ay implant, Yeah. which will protect you for 3 years, no? Ayun, Yung IUD, or yung intrauterine device, which will be inserted sa mattress ninyo, and hanggat hindi siya tinatanggal,
protected kayo. Okay. Okay, no? Meron din po tayong tinatawag na injectable which will then protect you for 3 months, no? 3 months Every naman. 3 Every months 3 months naman yun, no? mag-inject ka. But again, ito pong mga contraceptive methods na ito ay kailangan i-screen muna kayo if you are eligible for that, no? Kung hiyang kayo doon. Kung hiyang kayo doon, sa lifestyle nyo, pati po doon sa kung ano yung trabaho nyo. Halimbawa kasi, for example, yung ibang mga very busy, hindi naman sila pwede mag-pills, no? Kasi minsan nalilimutan nila, no? So, the contraception that is best for you is something that is tailored for you. Okay. So, hindi porkit si amiga naka-implant, makapagpa-implant din ako. Yung pala hindi siya bagay sa'yo. Yes. Pwede May ka. binabagay. Yes. May mga side effects ba yun, Doc, yung implant? Oo, no, ito. Lahat po ng contraceptives, basta hormonal, ay may Side effects. side effects. Pwedeng minsan high blood din. Yung Okay. iba, parang feeling nila daw tumataba sila, although malakas din naman kumain. Minsan Oo, gano'n, no? totoo. Yung diet naman. Oo, and lalo na pag meron kayong mga other medical problems, please tell your doctor muna kasi meron pong mga contraceptive methods na Yes. bawal sa mga, for example, bawal sa mga high blood. Bawal sa may history ng stroke, bawal sa mga nagyoyosi. May mga ganon, no? So, hindi ko pwede siya i-detail ng todo kasi it will take a lot of time. Yes. Pero, please, Sobrang personal kasi. please talk to your OB. Correct. Oo, Yes, no? oo. Yung paggamit pa, Doc, ng pills, ano ba yung mga maaring Yes. maidulot Do's and ito don'ts. sa do's and don'ts niya? Okay. So, when you're taking the pill, no, it should be taken same time each day. Kung 8 a.m. today, Oo. it should be 8 a.m. Pero everyday lang yun. Once Every a day. day, once a day. Paano kapag nakamiss? Ayan, pag nakamiss ka, when you miss the pill, once you remember it, ayun, na-miss ko, inumin mo na agad, and then continue with taking the rest of the pill, no? Okay. Ang medyo delikado is pag nakalimutan nyo siya yung mga 2 to 3 pills na sunod-sunod. Okay. Make sure you use another contraceptive like mga condoms or, Or palit ka ng another pack, Doc. Start Yes, one. we will start again. Start Oo, again. ganon. Okay. Sin pala yun. Yeah. So, dahil palapit na tayo dyan, so napag-usapan natin yung pagbubuntis, yung ibang reproductive health diseases or yung mga reproductive health do's and don'ts natin. So, dito naman po, so sa mga nag-iedad na babae naman, doktora, Ayan. ito naman ang The menopausing. menopausal age. The glorious phase. Correct. Yes. So, ano naman ang mga dapat maghanda ng kababaihan bago at habang dumadaan sa menopause? Tsaka, kailan ba yung sinasabi na magme-menopause na yung isang babae? Okay, o sige, no? So, usually, ang age of menopause sa Filipina women is 50. 50. Yun yung average. Average. But, no, Matagal pa. perimenopause happens around Earlier? 3 to 5 years before that menopause, no? So, paano ko malalaman, Dok, kung magme-menopause na ako? kung menopause Usually, it is highly correlated kung kailan nag-menopause yung nanay mo. So, halimbawa, yung nanay mo, 49 pa lang, menopause na. So, mag-minus 5 ka doon, at 44, baka makaramdam ka na ng signs of perimenopause, no? Okay. So, you're not menopause yet, pero nagloloko na yung hormones mo, pwedeng magloko na yung regla mo, mabawasan na siya. Dati, marami ka magregla, ngayon, konti-konti Or na lang. pwede ka pang mabuntis. Pwede ka pa rin mabuntis doon. Pwede ka pa rin mabuntis doon kasi very erratic yung Yes, hormones yes, mo. oo. 5 years before you have your Talagang menopause talaga. Pero ano ba, Doc, yung mga signs and symptoms Oo. na, May menopause Ito na. na to. Kasi Okay. ngayon, pag mainit lang, ano na menopause yun? Oo nga. Diba? Meron kasi siyang basis talaga. Kasama ko, 30 pa lang, mainit na ulo sa akin na. Iba yun. Menopause Hindi siguro na yun. menopause, hindi na menopause yun. Because nga of erratic hormones, our moods are also erratic. Oo, Okay, mood swings okay. talaga. Tapos minsan nakakaramdam ka na parang nagha-hot flashes ka. Ay, totoo talaga yun. Yung init yung katawan. No? Oo, from here paakyat, no? Parang naka-aircon ka naman, malamig naman sa labas, yeah. pero biglang, ang init. No? Symptom yun ng menopause sa stage. Symptom yun ng papunta ka na. Papunta ka. Oo. Now, some patients also experience that during menopause, no? Also, yung libido din, no? So, syempre, kung dati, para kayong rabbits. Active, oo, yeah. Active. Oo. And then, nung Nababawasan. Oo, nung nagpo-43 ka na, 45 ka na, parang Pinulbit ka ayaw na. mo na. Oo. Irita ka na, no? Dati ikaw yung nagaya. Oo. Ngayon tumigil ka dyan. Oo. At ito, under there, sa baba, no? So, minsan, mafe-feel mo din na parang, Dryness. dati, medyo moist naman siya. Konting ganun lang naman
Mr. Moist na siya. Ngayon, hindi na. No? Okay. So, kasi, Part siya ng menopause. part din siya ng Pag- perimenopause. perimenopause. Okay? Para mo kasi masabi menopause ka na, dapat 12 months na wala ka ng bleeding. Yun na yun. Isang taon wala ka na. Menopause Oh na. my God, yun na yun. So, magpaparamdam muna siya mga 3 to 5 years before. Ano ngayon mangyayari sa Doc, sa babae? Dahil menopause siya, hindi na ako nire-regla. Yes. Ano yung mangyayari sa akin? Kasi parang bawasan na ako. Actually, yes. No, maraming changes. Kasi, even sa cognition, no, parang medyo makakalimutin ka na. Hindi ka makatulog ng Doon nalalabas yung mga, parang... Oo, anxiety lalabas. Tapos alam mo ba, pag nag-menopause ka na, since bumagsak na yung hormones mo, nagiging prone ka na rin to heart diseases. Yun na nga. Hypertension, Sabi nila, diabetes. menopause ka na, minsan doon na lumalabas yung mga tagang sakit mo. Yes, kasi estrogen, estrogen kasi protective siya sa heart and sa blood vessels. So, pag nawala siya, Wala estrogen. wala nang protection. So, tama. yun na. So, kaya kailangan, when you reach that part, yung perimenopause to menopause, at nagpapacheck ka rin. Correct. Kasi baka mamaya, nag-high blood ka na, nagda-diabetes ka na, nagdi-dyslipidemia ka na, tapos yung iba nagigain na ng weight, no? Yes, oo. It's so hard to lose weight when you're on that stage. Yeah. So that's normal, pero kailangan mo pa rin mag-exercise. Correct. Ayun nga, so in line sa sinabi ni Doktora, ayan, Ma'am Claire, ano yung Paano last ba question? natin, Doc, mapapanatili ang kalusugan ng isang babae kahit na sila ay matanda na or tayo ay Oh, yun. tumanda Oh, yan. na tayo? Pag Ano ba yung menopause mga- ka na, ano ba Oo. yung may papayo nyo? Kailangan pa rin may exercise. Kasi bakit? During menopause, nagkaka-osteoporosis tayo. Yun naman. Oo, kailangan po mine-maintain natin na tayo ay gumagalaw Active. lagi, active, no? Also, maganda kahit may cardio tayo. Yung cardio, yung like basta nagpapawis ka at bumibilis ang tibok Yes. ng puso mo, dapat laging may ganon, no? And also, syempre, again, healthy nutrition. Kasi if you are, Diet if pa din. kayo ay mahilig sa mga highly processed meats, red meats, mga masyadong matatamis, no? Pag menopause pa naman, nagkikrave sila sa matatamis. Totoo. Pero kailangan yung pigilan sarili nyo kasi prone na nga kayo to lifestyle diseases like diabetes and hypertension. Pag kay Mr. naman, pwede tayong gumamit ng mga gel, no? Halimbawa, Doktora, I'm not moist anymore. Paano ko po i-enjoyan yung yan. kay Mr., no? Madailangan talaga din sila magpa-check up. Mahalaga talaga niya kasi yung proper information. Yes. Oo, kasi minsan uso na ngayon Daming fake mga news vlog. na. Oo. Maraming mga content creator ngayon na gumagawa na sila ng tips. For the views lang, no? Yes, for the Oh, views. for the cloud. Actually, For the ngayon, cloud. Doc, maraming mga content creator na hindi naman sila doctor, hindi OB, nagbibigay na sila ng mga advice, how to Yes. take care of Oo. mga ganyan. Pero Take care. it is best talaga to really consult or visit your doctor. Yes. Kaya naman ginagawa natin to dito sa CDH, Oo. sa Alagang Yes. Doc Yes. YouTube channel natin. Alagang Para Doc. naman. Right from our doctor Straight from the talaga. horse's So, mouth. straight- So, talagang Yes, OB talaga mismo OB. ha. Yan ha. Yes. Kung ano lang yung narinig nyo, yun lang. Oo. So, Huwag tayong marites. correct. Kung may tanong kayo, magtanong sa OB. Huwag sa TikTok. Ha? Yes, correct. So, Okay. yun po, para sa mga kababaihan, ayan, lagi po natin tatandaan na ang inyong doktor na pupuntahan ay lagi po ang ating mga OBGYN. Alright, Oo. so at this Yes. time naman po, Doktora, mayroon po ba kayong mabibigay na parting message para sa ating mga audience? Oo. Kasi ang women plays an important role in a family. So, Yes. please take care of your health, no? Alam ko na pag mga nanay, laging huli kayo. Siyempre, si asawa mo na or si anak mo na Yes. papacheck up. Totoo. But, it is very important that you also take care of yourself. Tama. Totoo. Yun. So, go, women. Charot. Go run the world. Girls. Women who runs the Oo. world. Hindi ako hindi kasi ako lang ang lalaki sa bahay. Dalawa anak ko babae. Baka bugbugin ako ng Bugbog sarado. Yes, kaya para sa lahat ng kababaihan na nanonood ngayon, power hug tayong lahat ngayon. Yes. Ating Women's Month. Women Yes. power. Go. Go, So, girls. muli po nagpapasalamat tayo sa ating guest. Thank you very Thank you, much. Dr. Hannah. Thank you. Thank Dr. you. Hannah Akdaban Natikla. At syempre po muli, ito po ang inyong host, Miss Claire Balmes. Ako naman po si Albert Valencia at ito po ang Alagang Dog! Yan! Nag-convert. Bye! Bye.